quiet down our hearts. Dahil wala ng iba dapat sentro kundi ang Panginoon. Amen? He deserves all the honor and all the praises kasi siya lang ang mahari ng lahat.
ikaw lamang ang hari. Lord, salamat po sa pag-iingat niyo po sa bawat isa sa pagpunta ngayon dito, Lord. Kahit na po may malakas na bagyo, Lord, alam po namin na iingatan niyo kami, Lord. Lord, kayo na bahala sa mga matatamaan, Lord, ng bagyo na to, Lord. And Lord, we pray, ma-bless po itong araw na to, Lord. Bless our hearts, Lord. Bless our minds. Open our hearts, Lord, sa panibagong words, Lord, na ituturo po sa amin, Lord. Kayo na ang bahala sa iyong worship na to, Lord. And this all, we ask and pray in Jesus' name. Purihin po ang Panginoon sa umaga nito. Muli po tayo ay dadako sa banal na hapunan. Maraming salamat sa pagkatunay na ang gawain nito ay banal sa ating Panginoon. Sapagkat ito po ay pag-aalala natin sa simbolo ng dakilang kanyang pag-ibig. Na kung paano minsan niyang ibinigay ang kanyang untong anak upang ang bawat sa atin ay magkaroon ng tiyak ng kaligtasan. Na siyang tumanggap ng lahat ng uri ng pahirap, pasakit. Paano siya ay sinampal, linatigo, at siya ay ipinako sa krus upang ang lahat ng ito ay hindi natin maranasan. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Ang sabi rito sa banal na kasulatan, kaya't ang sino mang kumakain ng tinapay o uminom ng saro ng Panginoon na dinarapat ay makakasala sa katawan ng dugo ng Panginoon. Natapat siya sa ating ang tao ang kanyang sarili at saka siya kumain ng tinapay at uminom ng saro. Kapagkat ang kumakain at uminom ng saro ay kumakain ay uminom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng dugo ng Panginoon. Malinaw po na sinasabi sa banal na kasulatan na ang kumakain at uminom ng saro na hindi karapat-dapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Patid po natin na ang bawat sa atin ay mayroon tayong nagagawang kasalanan araw-araw. At nais ng ating Panginoon Diyos sa oras na ito, tayo po ay maging karapat-dapat sa kanyang pananarapan. Tayo po ay lumapit sa pamamagitan ng panalangin. Ihingi po natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Tayo po ay maghanap. Ama naming Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sapagkat tunay nga na napakadakila mo. Sapagkat sa oras na ito, ipinarama mo ang iyong dakilang pag-ibig sa pamamagitan ng mga awit na makalangit na kami ay nakapaghandog ng mga awit na ito'y galing sa aming puso at naitaas namin ang iyong dakilang pangalan. Napakasarap kong pasalamatan at awitan sapagkat ikaw ang Panginoon Diyos na tapat at kailan may hindi nagkukulang. Ang iyong mga pangako ay siya nagbigay sa amin ng kagalakan, kaaliwan sa aming mga puso, upang ang lahat ng mga pagsubok na dumarating sa aming buhay ay hindi nyo kami pababayaan at ito'y lubos namin pinagkakatiwala sa iyo, Ama. May mga mga pagsubok na minsan iniisip namin na hindi namin mapagtagumpayan. Subalit salamat, Ama, sapagkat higit na mas malaki ka sa problema namin, Ama. Higit na mas malaki ka sa mga pagsubok, Ama. Kaya sa oras na ito, aming pinapasalamatan ang kabutihan mo, sapagkat ikaw, ang mga salita mo ay hindi nagkukulang, tunay at tapat, at ang lahat ng ito ay ginagawa mo, Ama. Sa oras na ito, sa pag-alaala namin sa simbolo ng iyong dakilang pag-ibig na kung paano minsan pa ibinigay niyo ang iyong buktong na anak upang ang bawat sa amin magkaroon ng buhay na tiyak na tungo sa buhay na walang hanggan. Amin po nalalapit sa iyo, Ama, sa oras na ito ang aming mga kasalanan. Sapagkat kami ay nakakagawa ng kasalanan araw-araw sa aming pisikal na pangangatawan, sa aming puso't isipan na minsan umadalas hindi kami naging tapat sa iyo, Ama. Sa oras na ito, hinihiling po namin sa iyo, Ama, patawarin niyo po kami, Ama, sapagkat
Nais namin na ang bawat sa amin maging kalugod-lugod sa iyong banal na harapan at kami ay maging karapat-dapat sa gawain ito. Ang lahat ng ito ay pinapasalamat, dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo. Na ang Panginoong Sos, nang gabing siya ipinagkaloob, ay lumampot ng tinapay, at nang siya makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi ito, ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin kanin ang tinapay. At gayon din naman hinawakan ng saro. Pagkatapos ng mga kapunan, sinabi, ang sarong ito ay isang bagong tipan ng aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsigilan sa pag-alala sa akin. Sabay-sabay ko natin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at tingin ninyo ang saro, ay inayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa siya ay muli po isang mataganang papala sa kanilang salita ng ating Panginoon. Good morning po mga kapatid. Handa na po ba tayong magbigay sa ating Panginoon? Sabi po sa Mateo 6 verse 21, sapagkat gunasan ng iyong kayamanan, ay naroon din ang ating puso. Kapag ang ating oras at yaman ay inialay natin sa Panginoon, ay ito'y nagpapakita na rin po ng pagmamahal sa Kanya. Tandaan po natin na ang pagbibigay po ay hindi nasusukat sa halaga, kundi po ito po ay kundi sa ating pagtitiwala at pagmamahal sa Panginoon. Mag-pray po tayo. Lord, maraming salamat po sa umagang ito na pinagkalaw mo, Panginoon. Sa pagising pa lang po namin ay pinagpala niyo na po kami, Panginoon, sa oras. At turuan niyo po kami, Panginoon, na magbigay ng may galak sa puso, Panginoon. At sana po magamit po itong mga offering namin, Panginoon, upang mas lumago ang iglesia na ito, Panginoon. Yun lang po sa amot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Bigyan niya po natin ng clap offering si Lord this morning. Amen. Kumusta po ang bawat isa sa atin? Praise God. Napakabuti ng ating Diyos. Amen po ba? And salamat dahil may bagyo. Despite na may bagyo, andito po tayo at nagpupuri sa Diyos. Amen? Alam nyo, yung bagyo, hindi naman talaga natin mapipigilan yan. Pero yung pagsamba, pumunta ka rito, purihin ang Diyos, at makasama mga kapatid, ayan, ikaw na magdidesisyon dyan. Yung bagyo, hindi mo kayang desisyonan yan eh. Hindi mo kayang pigilan yan. Pag gustong dumating yan, darating talaga yan. Kaya lang, ikaw mismo, na individual, ikaw magdidesisyon kung sasamba ka ba sa Diyos o magpapatakot ka sa bagyo. Pero salamat kasi yung katabi mo matapang. Sabi mo nga sa katabi mo, ang tapang mo. Oo. Alam mo, kung duduwag-duwag yan, wala yan dito. Oo. Lalo pa na-announce na, signal number 3 sa Laguna. Di ba? Eh, isipin mo kung signal number 3. Di siyempre, isipin mo, sa bahay ka na lang, di ba? May higa-higa, magkape-kape, di ba? Tapos kung meron kang pandesal na lumamig na, kasi binili mo yun kanina pang umaga, ngayong mga alas 10, ang sarap isaw-saw nun, ano? Tapos may konting butter, di ba? Kasi naduwag. Pero dahil matapang ka, andito ka. Amen. Ayan. So, purihin natin ang Diyos sa katapangan natin. Ano?
And ngayong buwan ito, pinag-uusapan po natin yung tungkol sa pasasalamat, Thanksgiving. Ano ho? At yan po yung magiging seryeng pag-aaral po natin sa bawat linggo ng buwan po ito. Para tayo po ay mapaalalahanan, alam niyo naman, ang mga tao ay makakalimutin. Tama po ba ako? Sino po dito ang makakalimutin na katulad ko? Opo. Ako po, hindi lang ako nag-iisa sa bahay. Si Brother Kit po, makakalimutin din yan. Opo. Siguro po ay meron po sa atin dito yung salamin hinahanap pero yung salamin niya nasa ulo pala. Yung mga ganong tipo, makakalimutin po yung ganon. Ano ho? Yung hinahanap yung antag dyan, yung kanyang helmet, nakakabit pala sa ulo niya. Nasaan yung helmet ko? Sabi niya sa asawa niya. Sabi ng asawa niya, sa ulo mo. Ay, sorry, nalimutan ko. At meron po akong alam na isang pastor, sa sobrang malilimutin niya, sila po ay nag-CR dyan sa may turbina. No ho? Sumakay na po si Mister, marangkada na siya. Ang misis pala niya naiwan niya. Bumalik na siya. Ang hingi niya ng sorry. Sorry siya ng sorry. Ibig sabihin po, talagang tayong mga tao, may pagkakataon na ano po, nagiging makakalimutin. At kung minsan, yung pasasalamat, isang bagay po yan na nakakalimutan po natin. Ano ho? Kasi ang lagi nating iniisip, ano ho, ay yung pong tayo ay humingi. Pero kung minsan nakakalimutan po natin na magpasalamat. Pero isang bagay po na maaaring tanong natin, Pastor, sa ganito bang sitwasyon, may pagsubok, may bagyo, makakawa pa ba natin magpasalamat? At yan po gusto kong pag-aralan po natin. Let's turn our Bible in 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 hanggang 18. Nakita niyo na po? Ayan. So, I hope may dala kayong Bible. Opo. And kung wala naman po, andyan sa screen. So, we'll be talking today about Thanksgiving in the midst of trials. Sino po dito ang walang pagsubok sa buhay? Napaka-bless mo. Sino naman po ang may mga pagsubok, mas higit kayong bless? Amen? Amen po ba? So, yung walang pagsubok, bless po yun. Pero yung may pagsubok ka, mas bless ka. Okay? So, ngayon, pag-aralan po natin yung pasasalamat, Thanksgiving in the midst of what we call trials. No? Pasasalamat sa gitna ng pagsubok. Now, turn your Bible, as I have said, 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18. Ang sabi po dyan, kung naghahanap kayo ng memory verse, ito, swak na swak to. Oo. Isipin mo yung 16, ano po ang sabi? Rejoice always. Tapos. Kaya pag hininga ka ng memory verse, alam mo na. Ito pa. Sabi po dyan, 17. Pray continually. Ano po? Give thanks in all circumstances. Sabi ng 18, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So sa Tagalog po, nakalagay po, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat. Dahil sa kabila, Panginoon, ng mga problema namin sa buhay, mga bagyo na kinakaharap namin o aming hinarap sa mga nagdaan, Panginoon, salamat po. Nakita ho namin ang iyong kabutihan at katapatan. Salamat, Ama, sapagkat minsan pa ang iyong mga salita ay magsisilbing paalala sa amin at ilaw sa aming buhay. Kaya hiling po namin, O Diyos, samahan niyo po kami sa pamamagitan ng pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa kalagitnaan namin ngayon upang lubos naming maunawaan ang nais mong ituro sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Yung church sa Thessalonica, nung sulatan po ito ni Paul, napakabata pa. The church at Corinth was so young when
Apostle Paul wrote this letter to them. Bagong tatag, no, katatatag lang. And sa panahon na yon, nakatatatag lang ito, itong church na ito, dumadaan sa matinding pag-uusig. Ano ba, pagka po ang iglesia o ang church, dumadaan sa matinding pag-uusig, mabigat po yun. So, nung isulat po ito ni Paul, yung church katatayo lang, yung church humaharap sa mabigat na pagsubok sa mga panahon na yon dahil lang sa pag-uusig. Nandiyan po yung sila ay pinagtatawanan. Sino po dito yung naging Kristiyano, pinagtatawanan ng kamag-anak? O bukod sa akin, yan, nilalait. No? May pinagtatawanan sa kanila, mayroong minamaliit, yung iba naman po ninanakawan. Ng mga panahon na yon? Sinasaktan, at yung iba po, pinipilit po talaga silang iwanan yung pananampalataya na tinanggap nila kay Kristo. Sino po dito yung nakaranas na ang sabi, iwanan mo na yan. Nasisiraan ka ng ulo. Sino po ang meron kayong ganong karanasan? May kamag-anak kayo na sinabihan kayo, nasisiraan kayo ng ulo. Ang tawag sa inyo, hindi born again, buang again. Meron po? Wala? Ako, yung po aming mga kamag-anak nung araw, ganun. At ang sabi pa nga ng tsuhin ko, magbalik ka sa pagiging Katoliko. Dito, lahat pwede natin gawin. Makakapag-inom tayo, makakapagsabong, makakapagsugat, makakapagbabae, lahat pwede. Diyan sa iglesia ni Duroy, lahat bawal. Kaya magbalik ka na lang dito. Yan po ang sabi ng tsuhin ko ng araw. Dahil kung hindi, itatakwil kita. Sabi ko po sa tsuhin ko, itakwil niyo man po ako, kayo po hindi ko naman itatakwil. At hindi rin naman po ako babalik dyan dahil ako po binago na ni Kristo. No? So, mayroon pong kapag, pangyayari noon sa buhay ng mga Tesalonica na naranasan din natin ngayon. At dito si Apostle Paul, sumulat po siya ng 3 importanteng utos. Sa gitna ng kanila pong pinagdadaanan na pagsubok at na pag-uusig at paghihirap, kumbaga talagang bagyo yung dumarating sa church na ito, may 3 utos po na parang imposible. No? Parang imposibleng sundin. Pero ito po yung importanteng utos na sinabi sa kanila sa gitna ng kanilang trials na yon. First, sabi ni Paul, rejoice always. Ayan. Pangalawa po, pray without ceasing. And pangatlo, sabi niya, give thanks in all circumstances. Maybe sasabihin natin, di ba para pastor, kabaliktaran naman yung utos ni Pablo. Natural na reaction natin, di ba? Kapag masaya ka, madali magpasalamat. Tama? Yun yung natural. Pero kapag may problema ka, madali magreklamo. Tama po ba yan? Yun ang normal. Yun ang natural na nangyari. Kapag may blessing, thank you Lord. Pag may problema, why Lord? Tama? Totoo ba yan? Totoo ba yan? Ito yung mga tabi mo. Mukhang totoo sa kanya yan. Di ba? Sabi po ni Pablo ganito, magpasalamat, no? Sabi ni Pablo, magpasalamat ka, hindi dahil maganda ang sitwasyon mo. Ang sinasabi ni Pablo, kundi dahil mabuti ang Diyos mo. Halimbawa, katulad ngayon, ba't ka naman pupunta dito? No? May bagyo. Magpupuri ka sa Diyos ay may bagyo. Hindi dahil may bagyo. Hindi dahil pangit ang sitwasyon, hindi po. Andito ka dahil ang Diyos ay mabuti sa iyo. Amen po ba? Ang Diyos ay tapat sa iyo. Kaya magpasalamat tayo, hindi dahil maganda ang sitwasyon natin, hindi po. Kundi dahil mabuti ang Diyos na sinasamba natin. Tatandaan po natin that gratitude rooted in blessings is temporary. But gratitude rooted in God's character is unshakable. Kaya ka nga naandito congrats mo nga yung katabi mo. Congratulations. Sige po. Diba? Unshakable. Bakit? Kasi yung pasasalamat mo, no, rooted in God's character. Ibig sabihin, kilala mo ang Diyos. At yan po yung sinasabi ni Pablo. Kaya sabi ni Paul, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances. So again, keep in mind the biblical principle. We do not give thanks because everything is good. No.
We give thanks because God is good. And His goodness is all the time. So ang question po natin, Pastor, how can we live with gratitude even in difficult seasons of life? Well, Paul gave us 3 truths, 3 katotohanan na dapat nating tandaan for us to live with gratitude, especially in difficult seasons. Number 1, keep in mind that gratitude is an act of faith. Gratitude is an act of faith. Ang pasasalamat po, ay kilos ng pananampalataya. Kaya sabi po diyan, rejoice always. Nung sinulat ni Pablo to, hindi lang po yung church sa Thessalonica ang dumadaan sa matinding pagsubok. Hindi lang po yung church. Even Paul, when he wrote this book, he was not in comfort. He was not in vacation. No po? He was not in feast, no. He was not surrounded by blessings. Hindi po. Actually, nung sinusulat niya to, he was also in suffering. He was also in persecutions. He was in hardship. Alam niyo po, ang kagalakan ng buhay Kristiyano, hindi po yan batay sa sitwasyon. Yun yung gustong iparating sa atin ni Pablo. No? As sinasabi niya, yung pasasalamat, yung kagalakan, hindi yan nakabatay sa sitwasyon, kundi yan nakabatay sa pananampalataya mo sa Diyos. Hindi po sinabi ng Diyos na rejoice when life is easy. Hindi po sinabi ng Diyos na rejoice when bills are paid. Hindi po sinabi ng Diyos na rejoice when you feel good. Ang sinabi po ng Diyos ay ito, rejoice always. Ulitin nga po natin. Rejoice always. So, ibig sabihin, joy is not a reaction. It is a decision. Di ba? Hindi po ito nanggagaling sa emosyon o sa damdamin po natin, hindi. Ito ay nagsisimula sa isang puso na nagtitiwala ng gusto sa Diyos. So kapag sinabi mong, Lord, hindi ko man po kontrolado itong bagyo, itong nangyayari sa paligid namin, hindi ko man po kontrolado ang sitwasyon, pero Lord, Ikaw po ang kakapitan ko. That is worship-based gratitude, not circumstance-based gratitude. And most of the time, nangyayari po sa atin, nakabatay tayo sa circumstansya. Siyempre, pag maganda, masaya. Pag hindi na maganda ang nangyayari, teka muna Lord, parang kala ko ba, alam niyo, simula nung naging Kristiyano ako, nagkagani-ganito buhay ko. Parang gusto ko lang bumalik sa dati kong buhay. Mali po yun. Remember mga kapatid, again, gratitude rooted in blessings is temporary. But gratitude rooted in God's character, as I have said, it is unshakable. Kasi kilala mo ang Diyos. So kahit na ano nangyayari sa paligid mo, kahit na ano nangyayari sa buhay mo, kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Kilala mo siya. At doon ka nagpapasalamat sa karakter, sa pagkakilala mo sa Diyos na iyong sinasamba. Tignan niyo si Habakuk. Kilala niyo po si Habakuk? Si Habakuk po, kahit na dumadaan siya sa gitna ng hirap, ng kawalan, ng pagkain, pagkawasak po ng kanilang bansa, ito ang sabi niya. Tingnan niyo Habakuk chapter 3, verse 17 to 18. Ang ganda mo ng sinabi rito. Gusto niyo pong i-screenshot? I-screenshot niyo po. Tapos ilagay niyo po mamaya sa Facebook niyo. Ang ganda ho eh. Sabi rito, even though the fig trees have no blossoms and there are no grapes on the vines, even though the olive crops fails and the fields lie empty and barren, even though the flocks dye the fields and the cattle barns are empty, yet, eto ang maganda po rito. Yung salitang ito, yet. Lahat po ng mga negative na binanggit niya sa unahan, wala nang kwenta yon. Bakit? Dahil dito sa word na ito, sabi niya, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the God
of my salvation. Ang sinasabi ni Habakuk dito, hindi man kahali-halina ang nangyayari sa paligid ko o sa buhay ko, pero pinipili ko pa rin magtiwala sa Diyos. And God is telling you this morning, maybe your situation right now is unpleasant to you. But you know, joy is a choice. Tingnan niyo si Paul at saka si Silas. Diba? Nakulong po ang dalawang ito. At nung sila po ikulong, siyempre, nahubaran sila, tapos nakaposas o nakagapos, and then naroon sila sa dungeon, sa loob ng kulungan. Ano po? Andyan po na sila ay sinaktan, ginulpe. Pero ano pong ginawa nila? In the midnight, in the middle of the night, sa 16 verse 25 ng Book of Acts, ang sabi po doon, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Hindi sila kumanta kasi nagulpi sila. Meron ba naman kakanta rito dahil ginulpi? Sino po rito yung nagulpi na tas kumanta pa? O di ba wala namang ganon? Di ba wala? Kasi parang iisipin mo, ba't naman ako magkakanta itong bugbog sarado na ako? Hindi po. Hindi sila kumanta kasi nakulong sila. Hindi ho eh. Hindi po sila kumanta kasi pangit ang sitwasyon nila. Hindi. Kumanta sila kasi alam nila mabuti ang Diyos despite na hindi mabuti ang kalagayan po nila. And yun ang sinasabi ng Diyos sa atin. Hindi man mabuti maaari ang kalagayan mo at wala kang dahilan para ika nga umawit at magpuri at sumamba, pero meron pa rin isang pinakamalaking dahilan at yun ang dapat mong makita, yung kabutihan at katapatan ng Diyos sa buhay mo. Huwag kayong magmukmok pag may sakit kayo. Lalo kayo madadali. Yung mga nagmumukmok, hindi na naglalabas ng bahay, lagi na lang malungkot. Pag may sakit kayo, huwag kayo malungkot. Rejoice always. Kaya po, kapag may problema, umawit ka sa Panginoon, magpuri ka. Ang resulta kay Pablo, ano po, at kay Silas, di ba? The prison shook, the doors opened, chains were broken. Di ba? Alam niyo, sabi ng mga psychologists, kinonfirm po nila, people who practice gratitude during hardship develop stronger emotional immunity. Sabi ng mga psychologists, totoo po ito, sila na sabi. Kapag daw po kayo ay ginagawa ninyo magpasalamat, despite na meron kayong pinagdadaanan, tumitibay yung dibdib nyo. Opo. Yun ang sabi. And totoo naman po yun. Kasi kapag nababawasan yung bigat, no, parang sa sasakyan, alam niyo po yung sasakyan pag hindi makaahon, naranasan niyo na ba yun? Yung pinababa kayo kasi hindi makaahon yung sasakyan. Ha? Baba! Naalala niyo yung ganon? Sa probinsya, uso yun eh. Di ba? Ang ba naman yung mga sasakay eh, pagka dami-dami na eh, talaga namang pupunuin pa ng gusto. May sumasabit pa. Ito na ngayon. Sa Maribeles po ito eh. Maribeles, di ba sigsag po doon? Nakarating na ba kayo Maribeles? Hindi pa? Gusto nyo makarating? Gusto nyo? Masahe kayo. Hindi kayo makarating doon. Okay, gusto nyo mag-convoy tayo one time. Ang sigsag po doon, parang Baguio. Kaya kung tawagin yung lugar po namin, Little Baguio. Kasi ang bayan, bababa ka doon sa Maribeles. So pag bababa po doon, pagkaahon po, no? Bababa okay lang eh. Pag yung paahon na, ang hirap. Eh ngayon po, pag paahon na, punong-puno yung sasakyan. Nung araw talagang yung driver eh, kakambyo niya ng primera. Pag hindi, gaganon-ganon na eh. Sisigaw na yung, baba! Ay, talaga namang babaan lahat, tulak! Bakit? Baka, alam niyo po yun? Baka umatras eh. Di ko awa po yung mga matatanda at bata na naroon sa loob. Ganyan po yung mga kapatid. Kapag mabigat po yung sasakyan, aakyat ka sa bundok o kaya naman sa sigsag, kailangan mabawasan. Eh ganito rin po yung puso. Yung puso po na mareklamo, mabigat. Mabigat. Di ba?
Pag reklamo ka ng reklamo sa buhay, mabigat yun. Kahit naman sa magulang eh. Yung mga anak mo reklamador, ang bigat sa buhay nun. Sino po dito ang mga may anak na reklamador? Huwag nyo itaas ang kamay nyo at mahalata ako. Di ba? Pag ang anak mo reklamador, alam mo yon, nag-prepare ka, nagpagod ka, di ba? Galing ka pa trabaho, ang dami mong ginawa sa opisina, ang tindi ng stress mo. And yet, umuwi ka sa bahay, nag-prepare ka ng pagkain, no? Ang ganda ng preparasyon mo, kahit nasabi natin, pagod na pagod ka. And then, pagdating ng anak mo, no? Tinawag mo galing sa kwarto, hawak cellphone. Ba't yan ang ulam? Di ba? Di ba parang gusto mong gusto mong umiyak? Kasi bakit? Nakakabigat ng loob pag may anak kang reklamador. Eh buti na lang dito sa Church of Christ San Pedro, ang mga anak natin mababait. Mababait. Yung malakas mag-ilig, siguro yun ang reklamador. Joke lang. I love you guys. Di ba? At pinupuri ko ang Diyos sa paglilingkod ng mga youth natin. Pero sa totoo lang, mabigat sa buhay kapag ka po merong reklamador. Alam niyo kung ano nagpapagaan? Pag marunong magpasalamat. Yung pagpapasalamat, nakakagaan ng loob yan. Alam mo yung kahit pagod na pagod ka, tapos yung anak mo sasabihin sa'yo, Nay, salamat po. Di ba parang gusto mo maiyak? Di ba parang gusto mo sabihin? Thank you, Nak, na-appreciate mo ako. Diba? Ang sarap eh. Ang sarap. Diba? Iba yung feeling na yung anak mo nagti-thank you kahit na kasi na-appreciate, alam na alam nila yung hirap mo, yung pagod mo. Diba? Parang gusto mong umiyak at gusto mong akapin yung anak mo at purihin ang Diyos dahil meron kang anak na mapagpasalamat. Diba? Pero pag ang anak mo reklamador, parang gusto mong patamaan ng idlat eh. Parang gusto mo na, alam mo yun, pwede na, kaya gagawin mo na lang Anong gagawin mo na lang? Tatahimik ka na lang, tapos papasok ka na lang sa kwarto, sasarilinin mo na lang yun, or kung nandun yung asawa mo ang pagbabalingan mo. Di ba? Yung anak mo, pinaghanda ko, galit na galit sa mister. Yung mister naman tahimik lang. Tapos, galit, alam mo ba? Ang sakit na kala. Ako si mister naman, bugbog kay misis. Hindi naman siya may kasalanan. Sino dito yung nakaka-relate ng mga mister? Huwag nyo na itaas ang kamay nyo malata ako sino asawa niya. Okay. Faith, tandaan po natin, is thanking God before the miracle happens. Sabi ni Rick Warren. Diba? Alam nyo, kapag ang buhay ay puno ng kapaitan o ng bagyo, instead of saying, bakit Lord? Sabihin mo, Lord, hindi ko naintindihan, pero magtitiwala po ako sa iyo. Instead of saying, Lord, ano ba naman ito? Sabihin mo, Lord, salamat po dahil kasama kita. Diba? Make your declaration. Anong declaration? Sabihin mo, I will choose joy not because life is easy, but because God is faithful. Palapakan niya natin ang Panginoon. Ito yung pangalawa. Sabi po, prayer, ito yung pangalawang katotohanan, prayer strengthens gratitude. Ang sabi doon sa verse 17, pray without ceasing. Now, nung sinabi po ito ni Paul, hindi po nangangahulugan yung pray without ceasing na buong araw ka na lang na nakaluhod, nakapikit at nakataas ang kamay. Sabi po kasi, pray without ceasing. Hindi yung gano'n ang kahulugan nito, hindi gano'n. No? So, maging maliwanag sa atin. Huwag niyong gagawin na literal na kayo mamaya, sisimulan niyo na yung pray without ceasing. No? Tapos, di na kayo lalabas ng kwarto, nakaluhod kayo doon. Anong ginagawa ni Pastor Noli doon? Sabi po daw kasi ni Pastor Pastor Rodel, pray without ceasing. hindi na maabal. Hindi gano'n. Pastor, ano po ba ang ibig niyang sabihin? Well, pray without ceasing. Ibig po sabihin na ito, panatilihin mo konektado ang puso mo sa Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng sitwasyon, at sa lahat ng nararamdaman mo. Alam niyo, prayer and praise are connected. No?
Kapag ikaw ay nananalangin, pinupuri mo ang Diyos. Amen po ba? Hindi po sila pwedeng paghiwalayin. So kapag mahina ang panalangin, mahina ang pasasalamat. Mahina. Bakit? Mahina yung prayer life mo eh. Kasi kapag hindi ka nananalangin, mas nadidinig mo yung ingay ng mundo. Pag hindi ka nananalangin, mabilis uminit ang ulo mo. Sino po dito ang mabilis mag-init ang ulo? Mainitin ang ulo. Pikon. Magagalitin. Kulang sa prayer yan. Opo. So pag yung kasama nyo sa bahay, nag-iinit ang ulo, alam nyo na kung ano i-recommenda nyo. No? Huwag kayong magagalit. Huwag. Ano ang dapat nyo sa lubong? Oh, kinulang ka na naman sa panalangin. Alam nyo na. Oh, mainit ang ulo ni nanay. Anong gagawin? Magagalit ka rin? Hindi, mali. Mali. Pag mainit ang ulo, lapitan nyo. Oh, kulang ka na naman sa panalangin. Operan nyo. Gusto mo ba ipag-pray kita? Ganon. Hindi yung galit siya, galit ka rin. Well, ang itsura ng bahay nyo kung lahat kayo galit. Eh di para kayong nasa World War II. Sa loob ng bahay nyo, bakit galit si mami, galit si daddy, ang mga bata apektado. Bakit ang ganon? Di ba? So pag meron pong nagagalit, mabilis uminit ang ulo, eto sabihin nyo, kapatid, kulang ka lang sa panalangin. I-recommend nyo agad. Pumasok ka sa kwarto. Mag-pray ka. Di ba? Pag hindi ka masyadong nananalangin, mas lumalaki yung problema. Mas namamagnify mo yung problem. Pero, kapag malakas ka namang manalangin, mas lumalakas ang pananampalataya mo, di ba? Mas lumalalim yung tiwala mo sa Diyos, di ba? Mas nagiging madali ang magpasalamat kahit meron kang pinagdadaanan. Now, let me clarify this. Prayer doesn't always change the situation, but it changes you in the situation. Akala po natin, pag nagpe-pray, nababago po yung sitwasyon. Hindi laging ganon. May mga pagkakataon na kapag nagpe-pray po tayo, halimbawa, sino po dito nag-pray na matunaw na lang yung bagyo? O, di ba lahat naman po tayo? Lord, sana po Luisiana lang po yung bagyo, mapunta lang po sa dagat at tuluyang matunaw. Eh hindi sinagot ni Lord ng yes. Ano gagawin mo ngayon? Ikaw ngayon yung mag-a-adjust. Bakit? Because ang prayer, hindi ko minsan binabago yung sitwasyon, pero ikaw ang binabago ng prayer mo. It changed your perspective. Doon mo nare-realize kasama mo si Lord eh. Kasi kapag kasama mo si Lord, ang problema parang, ano po? Ang problema parang lumiliit. Kapag kasama mo si Lord, actually yung size ng problema hindi man nagbabago eh. Nababago lang yung perspective mo. Oh, may problema kayo sa bahay. Walang-wala kayo. Walang-walang pera. Pag ba ikaw ay nagpe-pray, nagkakapera ba agad? Hindi naman nababago eh. Wala ka pa rin pera eh. Tama po? Pero pag nagpe-pray ka, nababago yung perspective mo. Naiiba ngayon. Di ba? Pero kapag kasama mo si Lord, no? As you come to Him in prayer, ulitin ko, hindi lumiliit ang problema, pero lumalaki ang pananampalataya mo. Kasi nga, yung perspective mo nakatuon sa Diyos at hindi sa pananaw mo. Ang panalangin po, hindi laging nag-aalis ng bagyo, pero binibigyan ka nito ng katahimikan in the midst of the storm. Tignan niyo si Daniel. Sa chapter 6 verse 10, makikita natin doon, bago siya ihagis doon sa lion's den, di ba? Sabi po doon, he prayed and give thanks to God just as he had done before. Hindi po siya nag-pray dahil may emergency, hindi. Hindi. Hindi rin po siya nagpasalamat sa Diyos. Oh, Diyos ko, salamat po, papakain po ako sa leon. Hindi. Hindi po siya nagpasalamat kasi naparusahan siya. Hindi po. Hindi ganon. Nagpasalamat po siya, sabi rito, just as he had done before.
Nagpasalamat po siya hindi dahil may emergency. Di siya nag-pray dahil natatakot lang siya. Hindi ganoon eh. Nag-pray siya kasi sabi po na just as he had done before. Lifestyle niya na. Lifestyle niya. So kaya nung dumating po yung pagsubok, hindi siya natakot. Hindi siya natakot. Anong ginawa niya? Nagpasalamat siya sa Diyos. Bakit? Kilala niya ang Diyos eh. O kayo po ba, pag may pagsubok na dumaraan, nagpapasalamat po ba? Alam niyo, kapag ang puso ay sanay manalangin, hindi ito basta-basta natitinag ng pagsubok. Bakit? Sanay manalangin eh. Now, yung puso na hindi mapanalanginin, para po yung apoy ng kandila sa gitna ng hangin. No? Konting pawid ng hangin, mabilis mamatay. Pero yung puso po na mapanalanginin, para po yung apoy sa pugon. Alam niyo po yung pugon? Yung hurno. Ano po? Mas umiihip ang hangin ng problema, mas lumiliyab ang pananampalataya. Amen po ba? So, the more you pray, the less you panic, and the more you worship, the less you worry. Pray or prayer turns our panic into peace, it turns our fear into faith, and it turns our struggle into surrender. Kaya po, i-practice po natin, simulan po natin yung mga mini prayers natin, lalo kung kayo po yung nagtatrabaho, may mga mini prayers tayo na tinatawag. Halimbawa, pagod na pagod ka na, alas 3 pa lang ng hapon, ang labas mo alas 5, pero talagang overloaded ka na ng stress. Pagod na pagod ka, ano sasabihin mo? Salamat Lord, ikaw ang lakas ko. Amen? Di ba? Kapag stress ka na, ano sasabihin mo? Short prayer lang. Lord, hawakan mo po ang puso ko. Di ba? Kapag nalulungkot ka, sino mo dito yung may pagkakataong nalulungkot siya? O tayo, di ba? Pag nalulungkot ka, anong prayer mo? Kahit short prayer lang, sabihin mo, Lord, you are with me. Alam ko malungkot, alam mo na malungkot ako, but I know you are with me. And pag natatakot ka, sabihin mo, Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Lord, I trust you. Hindi kailangan mahaba. Hindi kailangan malakas. Hindi kailangan madrama ang panalangin. Hindi. Small prayers build big faith. And big faith, nagbibigay po ito ng malalim na pasasalamat. So pray without ceasing para lalong mas strengthen ang gratitude. Amen? Last na po ito. Are you still in the church? Okay, pakitignan yung katabi niya, baka tulog na yan. Gising na gising. Okay, salamat sa Diyos. Okay, ito yung pangatlo po na dapat nating tandaan. Gratitude aligns us to the will of God. Okay? Yung pong pasasalamat, pagtanaw ng utang na loob sa Diyos, ay ano po? Isinasaayos yung ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa verse 18, pag tinignan nyo, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Alam niyo, maraming mga Christians na nagtatanong, Lord, ano ba ang kalooban mo para sa buhay ko? Tama po ba? Kayo ba ay nakapagtanong na ng ganon? Lord, anong will mo sa buhay ko? Nagtanong na kayo ng ganon, mga young people? Kayo po nagtanong na? O, di ba nagtatanong tayo? And sometimes we look for signs, di ba? Ano ang senyales na ito'y kalooban ng Diyos? We look for confirmations. Sometimes we look for dreams, visions. We look for encouragement. Pero dito sa binasa ho natin sa Bible, malinaw ang tinuturo ng Biblia eh. Ang kalooban po ng Diyos ay yung matutunan nating magpasalamat sa lahat ng panahon. Yan ang kalooban ng Diyos. So, hindi ito simpleng instruction. Ito po ay undeniable calling ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ito yung panawagan ng Diyos sa atin. Na sa lahat ng sitwasyon mo, ito ang kalooban ko, mag-thank you ka sa akin. Yan ang gusto ng Lord. Gratitude is not based on situation, but on revelation. Ang pasasalamat mo, hindi yan nakasalalay sa nangyayari sa buhay mo. Hindi ganon. Hindi sa ginagawa ng buhay.
sa iyo. Hindi. Ito po ay nakasalalay sa katotohanan ng Diyos na hindi po nagbabago. Na ang Diyos po ay ano? Mabuti. Ang Diyos po ay ano? Pag-ibig. Ang Diyos po ay ano? Tapat. Ang Diyos po ay ano? Kasama natin. Sabi mo nga sa katabi mo, kasama natin ang Diyos. Reason enough to be thankful. Kaya kahit may pagsubok, pwede pa rin po tayo magpasalamat. Hindi dahil maganda ang sitwasyon, kundi dahil mabuti ang Diyos, dahil tapat ang Diyos, dahil kasama mo ang Diyos. Yun ang isang bagay na dapat mo ipagpasalamat. Gratitude helps us see God even in pain. O, kapag hindi ka nagpapasalamat, mas nakikita mo yung problema kaysa sa solusyon. Diba? Pag hindi ka nagpapasalamat, mas nakikita mo yung tao kaysa sa Diyos. Yan po yung reality. Pag hindi ka mapagpasalamat, mas naririnig mo yung takot kaysa doon sa pananampalataya. Pero kapag meron kang puso mapagpasalamat, mas nakikita mo ang Diyos kaysa sa bagyo. Diba? Mas naririnig mo ang pag-asa kaysa sa pag-aalala. Diba? Mas nagiging malinaw sa iyo ang pangako ng Diyos kaysa sa panganib na nakaabang. Gratitude does not remove storms, mga kapatid. It reminds you who is in the storm with you. Yun po yung gusto ipaalam sa atin. And dapat lagi po tayong nakatingin kay Lord, hindi sa sitwasyon. Ulitin ko po, dapat lagi tayong nakatingin kay Lord, hindi po sa sitwasyon, hindi sa kinaralagyan mo, hindi sa pangyayari sa buhay mo. Tumingin ka sa Panginoon at kung anong gusto niyang gawin sa buhay. Nakakita na ba kayo ng sunflower? Sunflower, hindi po yung sunflower ko na biscuit. Yung bulaklak. Sino po rito nakakita ng sunflower? Marami nito sa Tagaytay. Opo. So pagka po summer, o kaya naman itong December, medyo wala na masyadong ulan, halimbawa, punta kayong Tagaytay. Maghanap po kayo ng sunflower doon. Opo. Marami doon. Now, alam niyo po ito. Alam niyo ba yung sunflower, lagi po yung nakaharap sa araw. Kaya nga tinawag na sunflower eh. Alam niyo po ba yan? Wala pa ako natin moonflower. Wala. May narinig kayo, moonflower o kaya starflower. Wala. Ang meron lang po ay sunflower. Alam niyo ba siya tinawag na sunflower? Yan kasing bulaklak na yan, meron po siyang kakaibang katangian. Alam niyo kung ano yan? Lagi po siyang nakaharap sa araw. At ang tawag po dyan ay heliotropism. Ito po yung kakayahan ng sunflower na sumunod sa galaw ng araw. Galing, no? So mula umaga hanggang hapon, yung ulo ng sunflower palaging nakaharap sa direksyon ng liwanag. Hanggang lumubog. Ito maganda. Pag lubog po noon, mag-aabang po uli yun hanggang lumiwanag uli at muli po niyang susundan yung liwanag. So kahit na po umulan, kumulimlim, kahit na parang hindi kita ang araw, nakaposisyon pa rin siya sa direksyon kung saan po niya alam na naroon yung liwanag. At pagdating ng gabi, babalik po uli yung sunflower sa direksyon ng pagsikat ng araw. Kung dito po sisikat, doon po uli siya nakaabang. Naghihintay, umaasa, handang sumunod muli sa liwanag pagdating ng umaga. Alam niyo po, ganyan din ang tao mapagpasalamat. Hindi siya napapaikot batay sa problema. Hindi siya nakatuon sa problema. Hindi siya nakatuon sa emosyon. Hindi siya nakatuon sa takot. Hindi siya nakatuon sa tao. Hindi po. Ang tao mapagpasalamat, nakapokus lagi po yan sa Panginoon. Lagi po siya nakaharap sa Diyos. Ang pasasalamat po, no, parang pagharap sa araw ng sunflower na nagbabalik po ng liwanag sa ating puso. Ang totoong mananampalataya, hindi kung gaano kaganda ang panahon, kundi kung kanino tayo nakaharap. So like the sunflower, mga kapatid, keep facing the sun. Amen? Doon kayo lagi titingin kay Jesus. Diba sabi po natin last week,
Turn your eyes upon Jesus. Fix your eyes on Jesus. Mga anak ng Diyos, huwag tayo magpadaig sa sunflower. Buti pa yung sunflower, sumusunod sa araw, laging doon nakatingala. Huwag po nating ugaliin na tayo nakatingin sa problema, sa tao, sa sitwasyon. Di po. Lagi po dapat tayo nakatingin sa Diyos. Gratitude is not a reaction, it is a position. Saan ka ba nakatingin? Ano bang posisyon mo? Di ba? Gratitude is not a response to blessings. As I have said, it is a lifestyle of someone who truly trusts God. So, simulan mo yung bawat araw, hindi sa reklamo. Hindi. Simulan mo yung bawat araw, hindi sa pag-aalala. Kung paano ang buong maghapon, hindi. Simulan mo ang araw sa pamagitan ng pagpapasalamat. Yung pagising mo pa lang sa umaga, sabi mo, salamat Lord, buhay pa ako, kasama kita. At alam ko, hindi mo ako iiwan. Amen? Hindi yung pagising mo sa umaga, ay, kanino kaya ako mangungutang? Gising ko ng umaga, no? Di ba kung minsan ganun po tayo? Okay, pagising sa umaga, ay, naku naman yan, trabaho na naman. O kaya pagising mo sa umaga, ay, naku, Lunis na naman. Yung ba pagising mo sa umaga, parang ang bigat? Alam nyo, huwag nyo ugaliin yun, no? Pinakamaganda pagising mo sa umaga, sabihin mo, Lord, salamat po, buhay pa ako. Sinamahan mo ako sa buong magdamag. Kasama kita ngayon. At alam ko sa buong maghapon, sasamahan mo ako. At pagtatagumpayin mo ang buong maghapon ko. Amen. Hindi po rito yung pagising sa umaga, mainit agad ang ulo. Ang hirap katabi noon, ha? Katotoo lang. Pag yung gumising ka, mainit ang ulo ng katabi mo, huwag ka nang mag-imig-imig muna kasi baka tagukan ka niyan. At pagka ganon ang katabi mo, I recommend lumipat ka muna ng pwesto. Pero alam niyo, masarap po yung gigising kayo sa umaga, yung asawa mo o ikaw, thankful ka, ay, sarap kasama, no? Diba? Dapat ganun po. So try niyo po bukas ng umaga, no? Before you check your phone, say, thank you, Lord, for today. Alam niyo, ang puso na laging nagpapasalamat ay puso na naka-align sa puso ng Diyos. Kaya po, pagising pa lang sa umaga, thank you, Lord, na agad. Pagising pa lang sa umaga, acknowledge na agad, Lord, alam ko, sasamahan mo ako sa buong maghapon. Amen? Amen? Pagising mo pa lang sa umaga, huwag ka nag-overthink. Sabihin mo sa Kanya, Lord, I trust you. Ano man ang mangyari for today, magpapasalamat ako sa iyo. Mga kapatid, tandaan natin, ang pasasalamat, hindi po yan emosyon, yan po ay desisyon. Hindi po ito nakabase sa sitwasyon, ito po ay nakabatay sa karakter ng Diyos. Hindi po ito ginagawa lang kapag maganda ang nangyayari, kundi lalo na po pag nakaharap tayo sa mahirap. Nakaharap tayo sa pagsubok, mas lalo kang maging mapagpasalamat. Mature faith is when you can thank God even when life hurts. That's what we call mature faith. So kung ngayong umaga na to, may pinapasan kang burden, may problema, may sakit, may discouragement, may worry, may problema sa bahay, may takot, at kung ano-ano pa, gusto kitang ganyakin, lumapit ka sa Diyos at sabihin mo sa Kanya, Lord, I choose to trust you. I choose to thank you. I choose to worship you even in the midst of my difficulties. Tayo po na tayo tumayo and let's come to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po ay narito
Nagpapasalamat po sa iyo dahilan sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong proteksyon, sa iyong pagliligtas. Panginoon, salamat po ng marami dahil ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran at sinasamba. Panginoon, salamat sa reminders mo sa amin, Panginoon, na ang pasasalamat po ay hindi batay sa sitwasyon, hindi batay sa mga pangyayari, Panginoon. Ang pasasalamat ay batay sa katotohanan kung sino ka sa buhay po namin. Kaya Lord, tulungan po kami laging maisip po namin kung sino ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Maging lifestyle namin, Panginoon, ang maging mapagpasalamat despite maaari ng mga hindi magagandang sitwasyon. Maaaring merong may sakit, merong walang-wala in terms of financial, meron ng relational problems, meron mga na-encounter ang problema sa opisina, sa school. Panginoon, tulungan mo po kami magtiwala lamang at magpasalamat lamang sa inyo. At lagi namin lagay sa puso at isipan namin, you are the God who is in control. Panginoon, salamat na marami. Salamat sa iyong mga salita na minsan pa nagpaalala po sa amin. Salamat, Panginoon, dahil kasama ka po namin. Pinupuri ka namin, Lord. Sinasamba ka namin. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ito ang aming samang dalangin. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Lord. Ay magaling tayo na pagkayo. Sising our closing song.
Lord, para sa pagtala namin, Lord, na pagkakahiwalay, Lord, hinihiling po namin inyong gabay sa aming pag-uwi, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa araw na ito, Lord. Ito lang po ang aking isang dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Sumay at tanggapin natin ang pagpapalo ng aming Diyos na buhay.